sustento ng isang bahagi ng lipunan. Patunay ng sipag at syaga ang daan sa lahat. Kahit anong likhiin, kayang abutin. Yan ang patutunayan natin. Samahan niyo kami sa lungsod ng Binyan. STD! Sipag, Tiyaga, Diskarte! Iba't iba ang antas ng lipunan. May mga mayayaman, may katamtaman, at nariyan din ang karamihan ng populasyon ng Pilipinas. Ang masa. Suriin natin at pag-aralan kung paano nga ba ang sistema, ekonomiya, at hanap buhay ng masa sa lungsod ng Binyan. Panoorin natin ito. Sumakay kami ng jeep upang marating ang syudad ng Binyan. Marami agad kaming nakitang mga nagbebenta ng kung ano-ano. May mga naglalako, may nagtatricycle. Pagdating namin sa may simbahan, naroon ang mga politiko dahil Binyan Day. Naroon ang karamihan sa mga politiko ng Binyan, maging ang senador na si Miguel Zubiri. Nagkalat din ang mga street vendors. Una naming nakapanayam si Manang Merlin na nagtitinda ng ice buko at ice candy na gawa sa buko sa may labas ng simbahan. Nalaman namin na may 200 ang kanyang naibebenta araw-araw. Paminsan-minsan din ay naglalakad siya upang mabilis ang pagbenta. So, kamusta naman po ang inyong trabaho ngayon at magkano nga ba ang inyong kinikita araw-araw? Hindi pare-pareho. Isang may oras na malaki, isang may oras na malaki. Pag nakakaubos, ay malaki. Nagsindahan. Sapat na po ba ito upang mapakain ng iyong pamilya? Sapat na rin, mayroon naman akong katulong ng paghahanap buhay yung aking anak. Kahit pa paano, Paano po ba pag wala kayong benta ngayong araw? Paano saan po kayo kumukuha ng pagkain? Bali meron degwa nung anak ko, naghahanap buhay yung anak kong binata, panganay. Sapat na po ba ang inyong kinakain sa pang-araw-araw at bibigyan tuloy po ba kayo ng makikita nyo upang araw-araw sa inyong kinakain? Sapat na rin yun, basta kumakain ng 3 beses araw-araw, sapat na rin. Paano mo ba ninyo nakukuha ang ice candy ninyong binibenta? Bali syentuan lang, naangkat namin ito. Naangkat namin ng 4, benta namin ng 7. May papayo po kayo sa mga tao. Tulad nyo, simpleng mga malalaman sa Binyan. Papayo na, bigisa sa pag sa bahay, ito kahit paano yung kumikita, tsa-tsa-tsa. Maraming salamat po at pinagbigyan nyo po kami kausapin kayo. Sunod ay si Manang. Nagtitinda naman siya ng mga ahas at manok na gawa sa kahoy. Malapit naman siya sa munisipyo. Matanda na si Manang at kumikita siya ng 1,500 sakaling maibenta niya lahat. Makikita natin na meron din siyang katulong sa pagtinda. Magandang umaga po. Ano po ang inyong mga inibenta? Magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Ako, kung maubos yung unahan, unang po 1,005. Pag maubos Unan na, po, 1,500. 2,000. Pag po nabenta niyo ito lahat, babalik po sa inyo yung 2,000. Hindi po, makukuha niyo ulit. araw-araw ko Eh, paano po kapag halimbawa po, onti lang po ang nabenta niyo, may iba po ba kayong pinagkakakitaan? ay marami. Ano po yung mga yun? Gumagawa ko ng banana racket. Tapos
binibenta niyo po? Kaya lang, ang nagkasakit ako, hindi ko na kaya magawa. Kaya dito na lang po yung mga ginagawa niyo. Kasi wala naman kung Maaari po ba kayong magkwento kung ano yung mga karanasan niyo sa araw-araw kapag nagbenta kayo rito? kaya. Masaya po. Hindi niyo po iniinda ang hirap at pagod? Parang nakakatawa ko kasi tayo naman. Pero ano po, kung po sa isang araw, ano po bang kinikita niyo para sa pamilya niyo? Ay, wala na akong pamilya. Nag-iisa na lang ako. Hindi na lang po. Hindi naman ako nilitaan. Bakit? Ang mga apo ko napalaki ko na. Nagtrabaho na sila. Ang iba nasa Japan, kasama ako. Magaganda rin. Salamat po. Ano po, pero sa masasabi niyo po bang nakatulong po ba sa pag-unlad ng mga kapamilya o kamag-anak niyo? Ay, sa kapamilya ko talagang napawalan ko kasi nagtrabaho ako. Nakayawalan ko ng tao. Sa akin. High school. Ngayon, tapos na lang. Yung isa 22 lang. Ang isa 20, ang 19. Ang isa 18. Mga trabaho na. Wala akong problema. Ako na lang isa. Pero ano po, kung may mga oras po ba na kapag po yung nahihirapan kayo, ano po yung ginagawa niyo? Ay, wala. Palagi ko na pala yun. Palagi na kayong nandito araw-araw. Hindi ko na nasa ang utang ng pante. At ano po, halika na naman ako. Sa tingin niyo po ba, natutulungan po kayo ng pamahalaan sa pagbebenta niyo po? Mga simple naman lang. Hindi naman. Wala yan. Hindi wala rin. Gamit ako. Maraming salamat po. Ano? Habang nakakapanayam namin si Manang, ay nakita namin ang mga opisyal ng gobyerno na pinapaalis ang iba sa kanila, kaya naman napag-isipan naming i-interview ito. Nakilala namin si Fernando Garcia Villanueva, ang boss ng mga enforcer sa Binyan. Makakapanayam ngayon ang isang kawani ng gobyerno ng Binyan at itatanungin ko ano nga ba ang ginagawa niya sa mga side of vendors at kung paano nga ba nila nilulutas ang kanilang mga problema. Ano po ba ang pinapayagan mo ba dito sa Binyan ng mga side of vendors? Gawa ng siyempre nagkakalit ko yung mas ba may oras ang Si Mang Presley naman ay isang magtataho na may bisikleta. Naglalako rin siya sa Santa Rosa at napapadaan lamang sa Binyan. Nasa 200 hanggang 300 na piso ang kanyang kita araw-araw. Daan para masustentuhan ang magandang umaga po. Kausapin natin ngayon si Kuya Presley po at siya'y makikita natin yung bibenta ng taho. Kuya, magkano po bang yung kinikita sa pang-araw-araw? Yung ano ko, konti lang din. Minsan nakakatagpindaan. Sapat na ho bang 300 para masustentuhan ang inyong pamilya? Sa ano lang, hindi na. Nagiging sapat na lang. Pero may karagdagang mga ano. Mas maganda lang ko yun. Paano nyo pakinukuha ang taho na inyong binibenta? Ito po ba'y galing sa ibang tao o kayo po mismo pupupo ng Ano lang yung inaangkat lang namin. naangkat ninyo? Ano po bang payo ang ibigay nyo sa mga tao tulad nyo na simpleng tao lamang na gumagawa pa ng mga masamang bagay para lang kumita? Eh, ang dapat sa ganyan, mga ano yan, matataas ang hinahangad. Hindi naman kaya ng kanilang, wala naman silang kakayahan na